Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Bakit yung national government gusto i-monopolize yung pag-purchase? Tingnan mo, the question pa lang is wrong na eh. Ha? Monopolize yung pag-purchase. Sandali. Anong monopolize sinasabi mo dyan? Eh yan o ang nasa batas. Kahit ibang bansa, government to government ang dealings. Hindi yun ibig sabihin monopolize. Hindi ito, ano ito, bentahan ng t-shirt? Bentahan ng telco, ganon? Hindi ganon ang usapan dito. Mali na kagad yung tanong eh. Bakit hindi na lang... Gamot ito na may pangangailangan ng buong mundo na mayroong patakarang sinusunod na naaayos sa buong mundo. Ano ito? Basta lang makahingi. Bili tayo. Bili na. Tabi. Benta na. Payagan directly na rin yung LGU at yung private sector to do their own purchases. I understand that the COVAX facility will be cheaper. Ngunit, kung whole of nation approach to, payagan na rin yung private sector kung willing silang magbayad na mas mahal na iba yung presyo sa COVAX. It's a safety concern po kasi. Hindi po approved product itong gagamitin natin. It's a product that we're using under emergency use. Pag ganun po, yung mga kumpanya, hindi rin po sila nagtitake ng responsibility para sa kanilang produkto. Ang national government po will take responsibility for using a product that is still under development. Pero sabi ni Lacson, masyadong mabagal ang pagbili ng gobyerno sa COVID vaccines at napag-iwanan na tayo ng ibang bansa. The confidentiality disclosure agreement, 118 days, 4 months. Now, if 25 to 26 deaths per day and one... Yan, Fred Lumahang, tama yung tanong mo. Ganyan ba nangyari sa Red Cross kaya may utang ang PhilHealth? Hindi ko alam particular ha, pero posible ho. Okay? Na nag-iingat, di ba, nang naalala ninyo nung pinalitan ni Pangulong Duterte yung sa PhilHealth head, tapos ang sinasabi lang naman ng PhilHealth nung kanilang presidente ngayon na matino, yung dating NBI director, sinisigurado lang na hindi masisilipan sila kasi alam nyo, hindi ganun kadali yun eh, na mag-release ng pera. Ay nako! Sabi ko nga sa inyo nun eh, doon sa PCOO na lang eh. Ako na lang bibili ng ballpen. Kaysa mag-antay pa ako ng supply o kaya papel. O kaya pang ano sa CR. Kasi nga, it will take time. Hindi mo yun lang, mga simpleng bagay lang yun. Hindi mo nga pwedeng, paano pa kaya yung milyon ang hinihingi, milyon ang kailangan, bilyon ang babayaran? Hindi ho ganun kadali. Sabi ko, eto na lang ha. At okay ako doon sa puna na bakit ang baga. Eh kung gusto nyo pala mapabilis, eh bakit di nyo gawan at palitan yung batas? Mas uunahin nyo pa ABS-CBN, kayo mga senador. Bakit hindi nyo ayusin yung mga batas na pangit? Na alam natin na wala naman talagang saysay. Especially yung dapat kasi emergency ito eh. Alam mo, naintindihan ko. Yung iba kasi, nadala na sa mga nakarang administrasyon. Nandadali sa Dengbaksya, yung kung ano mang korupsyon na naganap doon, nadali sa kung ano-ano mang, alam mo yon, nadali na sila doon. Ngayon, hindi naman ibig sabihin lahat na lang ng administrasyon corrupt. Sa tingin ko naman eto si Sec Galvez, napaka-ano naman niya, napaka-professional niya. Kaya lang, syempre meron mga lawyer, kung lalo na ngayon, yung konting galaw mo lang ng kabiko, talagang yari ka na, baka mamaya silipang ka. Sabi ko nga, paano ko nalaman to? Kasi mismo si Mocha ganun din. Talagang very careful siya. Hindi siya pipirma na magre-release ng pera. Hindi niya pipirman yan. Hindi, alam mo yun? Sa totoo lang, dati daw ha, hindi ko sure ha. Inaalaw yung deputy ng pumirma pag magre-release. Ngayon, ayaw niya. Talaga nga antay niya yung mismong ang pipirma yung head. Pag hindi pinirma ng head, wala mangyayari. Grabe po ang COA, sabi ko sa inyo. Grabe ho yan. Istriktong-istrikto yan. Maingat na maingat pa naman ngayon, di ba? Bakit? Pag yung COA biglang nag-ingay, kahit walang ebidensya pa, kahit magsabihin lang nila, unliquidated at chuchuchu, ganyan-ganyan kagad sila. Sasabihin kagad sa social media, kurap ka, magnanakaw ka, hinayo pa ka, animal ka, ganyan pa, yung tao, pera ng taong bayan, bla 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 bla. Oh. So mag-iingat ang tao, mag-iingat ang mga opisyal.
Bakit? Kasi mamaya gumanyan. Tapos makita ni Pangulong Duterte, isipin kagad, bakit hindi mo bakit di mo pinaparsa? Akala ko ba, whip of corruption. May ano, ito na, whip of corruption. Yung whip of corruption na yun, pwedeng invento lang. Dahil lang galit do sa tao. Di ba? Yan din sinasabi ko kay Mocha paulit-ulit eh. Sa kanya sabi ko nga remember, kumain ka lang sa Chibo, kurap ka na. Kumain ka lang sa Chibo, isipin mo yun kumain lang sa Chibo. Kaysa mayaman na daw yung tao. Ginawang issue, kumain lang yung tao sa Chibo. Kaya sabi ko sa'yo, everything make sure na wala kang pipirma, i-release ng pera, hindi ikaw. Baka mamaya may kalabang ka pala sa loob ng COA, isang dilaw, kunwari lang, dilaw, may nasirip, bakit pinirma ni Mocha Uson to? Unliquidated. Tapos mag-iingay na siya sa press. Blah, 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 blah. Tapos isipin na agad, may whip of corruption. Bakit di alisin ni Duterte to? Kala ko ba pag may whip of corruption? Wala pang patunay. Gusto na kagad alisin? Kahit chinismis lang? Delicates Paano ba? Kasama ba sa pre-vaccine yung mga preso? Itanong ko niyo sa kanila. Hindi ko alam. Ayoko mag-imbento. Ay nako. Ayan na nga. Tuloy natin. 1,300 infections per day. Hindi urgent. I don't know what is. Kung ganyan kabagal yung kilos natin, Samantala, isa pang issue na kailangan daw tugunan ay ang tiwala ng publiko sa bakuna. Ayon sa Department of Health, 15 minuto lang ang pagtuturok ng COVID vaccine. Pero oobserbahan ng pasyente ng hanggang 1 oras pagkatapos para masigurong walang masamang epekto sa kanya ang bakuna. Sabi nga ni Senador Kiko Pangilinan na siyang nagpa-imbestiga sa vaccine roadmap ng Pilipinas. Kung walang tiwala at suporta mula sa taong bayan sa bakuna, hindi magtatagumpay ang anumang programa. Inabasa. It couldn't be denied that this can arguably be considered the most important endeavor we face as a nation since World War II. Through science and cooperation, we are fighting a pandemic Yan ang that has problema. rendered our country in a standstill Yan ang for 10 problema. months now. Kaya tinatrabaho na raw ng DOH ang pagbalik ng tiwala ng publiko sa bakuna. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Yan o ang problema. Ang problema ho, pagka pinupolitika na, yan ang problema ho. Yan o talaga magiging problema natin kung ilang senador natin pupolitikahin itong vaccine nito. Isipin mo minamind condition na kagad nila na kesyo may problema sa pag-purchase ng vaccine. Number 1. Pangalawa, minamind condition na nila na walang confidence ang tao dyan sa vaccine na yan. Katulad din na sinabi yan ni Leni Robredo, bakit hindi na lang nila ibigay yung kumpiyansa sa tao, ibigay yung confidence na, i-encourage natin yung mga tao na magpabakuna. Di ba? Alimbawa ho, katulad kay Pope, siya mismo, ako, papabakuna ako. Okay? I'm ready. I'm willing. At this is a social responsibility ninyo. Ganoon ang leader. Hindi yung walang confidence ang tao sa bakuna. Walang ganito siya bakuna. Paano na to? Saan yung pinurchase to? Siguro may nakawa na nangyayari dyan, kaya ganyan yan. Hindi tulong Binabahiran yung nakagad ng politika Ang problema kasi, they want this vaccine to fail. Kasi, magiging nila to magiging propaganda nila ito. Gagamitin nila itong battle cry sa 2022. Si Rodrigo Roy Duterte, nag-fail sa vaccine. So kung sino man ang kanyang babasbasan, nag-fail na rin sa vaccine. Ganyan sila Kailan ka nakakita? Ito, meron kang nakitang opposition dyan na ang ganda ng sinasabi. Kaya lang, alam nyo, ganito kasi, ang ganda ng ginawa ninyong gobyerno kayo Kaya lang may konting mistake dito. Ayusin lang siguro natin, pihitin lang natin ng konti. Walang ganun Wala pa nga nagaganap, may failure na kagad. Anak ng 7 kalabaw na pinagdikit-dikit siya, no?
Sasabihin na kagad walang confidence yung mga tao. Baka naman pwedeng kesa na bilang leader, ha? Oh, sige, aminin na natin. Walang confidence ang tao. Medyo, alam mo na, bago yan, vaccine yan, natakot siya ding box siya, blah blah blah. Dapat bilang leader, medyo encourage mo yung tao. And then, the government, I think, will do their best, blah blah blah, ganun eh. Hindi eh. Gusto natin mag-fail eh. Gusto natin lalong mawala yung confidence ng tao. Para, alam mo yun, galit ang tao sa vaccine. Ang propaganda pa nga nila ganito eh. Ang propaganda nila, kung paano nag-fail yung mass testing, ganyan din mag-fail ang vaccine. Abay, si Raulo pala kayo, hindi naman nag-fail yung mass testing. Siyempre sa simula, medyo mahirap-hirap yung mass testing. Bakit? Bigla tayong lahat nagulat. Sino bang prepared? Sino ba ang prepared dito sa pandemya na ito? Walang bansang prepared sa pandemya na ito. Pero tingnan nyo naman, nakahabol naman yung mga testing sites natin. Nakahabol naman lahat, pati mga quarantine na places natin, nakahabol naman. Failed na kagad, sasabihin nila. Hindi, yung nag-fail yung mass testing dati, ganito rin ang nangyayari ngayon sa vaccine eh. Nagpe-fail eh. Fail mo mukha mo. Nagpe-fail. Ang alam kong fail lang yung pagmumukha mo. Ang fail lang yung judgment ng anak mo. Diba? Umamin siyang mali siya. Yun ang fail. As in letter P-A-L-E. Yun ang failure sa judgment. Di ako nagsabi niya na. Mismo yung anak niya, inamin niya, I'm sorry for doing this. Diba? Yung anak mo mismo nagsabi, yun ang failure. Umayos kayo mga